Ang Quintin Paredes na dating Calle Rosario ay nagsisimula dito sa paanan ng Jones Bridge hanggang sa dulo ng Plaza San Lorenzo Ruiz. Ang orihinal na pangalan nito ay Calle Rosario bilang tribute sa patron ng simbahan ng Binondo, ang Our Lady of the Most Holy Rosary. Sa bahaging ito naman, makikita natin ang dating Plaza Moraga na nagsisilbing gateway patungo sa pinakamatandang Chinatown sa mundo, ang Binondo, Maynila. Makikita ito dito sa paanan ng Jones Bridge. Ipinangalan ito sa paring Francescano na si Father Fernando de Moraga. Malayo na ito sa dating niyang itsura. May dalawang arko sa unahan at sa dulo nito. Ang una ay ang pinakamalaking arko sa buong mundo in terms of its overall dimensions. Pinasinayaan ito noong June 23, 2015 in time for the Araw ng Maynila at bilang bahagi ng development ng Chinatown. Subalit, hindi lahat sa Binondo ay masaya sa pagkakakonstruct ng arkong ito. Mas gusto nilang i-associate ang sarili nila sa arkong ito, ang Filipino-Chinese Friendship Arcs na ilang metro lang ang layo mula sa unang arko. Itinayo ang arkong ito noong 1970s upang i-formalize ang pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Ang kolumna naman ay isang 13-story office development. Pinanatili nito ang 19th century facade ng isang gusali na nakatayo dati sa lugar na ito. Naalala nyo ba ang facadism na binanggit ko sa video ko about Plaza Dilao? Ang ETY Building at Yuchengco Tower 1 naman ay pag-aari ng Enrique T. Yuchengco Incorporated. ETY stands for Enrique T. Yuchengco, ama ni Alfonso Yuchengco, ambasador at takapagmana ng mga negosyo ng kanyang tatay. Siya ang nagpalago sa mga sinimulan ng kanyang ama. Mga ka-diary, nakarating kayo sa puntong ito. Nais ko po sanang hilingin na paki-like at paki-subscribe po ang aking channel, Blue Jeans Diary, at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa suporta. Ito naman ang Ormiga Street na dating bilihan ng mga mani at iba pang munchies dito sa Quintin Paredes. Halos hindi na mapansin dahil sa mga gusali sa both sides nito. Ang Oy Subin Building naman ay dating apartment at shop house. Dito din natin makikita ang dating lumpia shop na Nu Po Heng. Ang gusali ay pre-war art deco na na-demolish at ongoing ang construction ng isang high-rise project. Ayon sa NHCP, cleared naman daw ang demolition sapagkat i-retain naman ang facade nito. Isa na namang halimbawa ng facadism. Dito naman sa Carvajal Street, dating makikita ang Sincerity Cafe at Restaurant. Itinayo ito noong 1956 nila Uy Mo Kwan at Uy Lim B. Buong pamilya nila ang nagtulong-tulong upang mapaunlad ang negosyo na may sincerity sa kanilang puso. Kalaunan, pinangalanan na itong Sincerity Cafe and Restaurant. Sa may bandang unahan lang po ng Sincerity Cafe at Restaurant, makikita po natin ang simbahan ng Binondo at ang dambana ni Roman Ongpin. At sa panulukan ng Quintin Paredes at Ongpin Street naman ay ang Sun Cafe. Ilalagay ko po sa description ang link ng mga videos ng mga ito.